Acts chapter 1, verse 9. After verse 11. Dadagdagan po natin o dudugsungan natin yung pangangaral o nakaraang linggo ng umaga patungkol sa pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo sa langit. Ang pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo sa langit ay isang biblikal na katotohanan. Maaring hindi po ito madalas nababanggit at naipapangaral. Madalas na ipinapangaral ang kamatayan ni Kristo, ang kanyang pagkalibing at kanyang muling pagkabuhay, at sinasabing siya ay babalik. Subalit hindi palaging nabibigyan ng madalas na prioridad yung bakit kinakailangan ng ating Panginoong Hesukristo ay umakyat sa langit. Marami pong epekto ang pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo sa langit. Ipinangaral sa atin ng linggo ng umaga. Ang presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat sumampalataya kay Kristo ay nakadepende sa tagumpay na si Hesukristo ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Sinabi niya, kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating. Kaya po, kung bakit may banal na Espiritu ang bawat isang Kristiyano ay dahil may Kristo na umakyat sa langit. Isa pang dapat nating matignan na ang bawat Kristiyano ay naiingatan hanggang katapusan at nakakapagpatuloy sila sa gitna ng maraming kahirapan, mga suliranin at tukso sa daigdig na to, at sila ay nakakapanatili sa pananampalataya hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat may Kristo na namamagitan para sa atin. Hindi po pinapanatili ng tao ang kanyang pananampalataya. Merong Kristo na nagpapanatili ng pananampalataya ng Kristiyano. Sinasabi doon sa Hebreo 12, kaya po tayo tumitingin kay Kristo na siyang umpisa, pinagmumulan, pangunahin, yung salitang Greek na arche. Doon galing yung salitang arkitekto. Si Hesukristo ang arkitekto ng ating pananampalataya. Ang arkitekto, hindi siya basta gumuguhit at nagpaplano. Yung kabuuang kakalabasan ng kanyang plano, yun ang kanyang ipapatupad. At si Hesukristo ay tagapagganap, tagapagsakdal ng ating pananampalataya. Kaya po tayo nakakapaglingkod sa Diyos sapagkat meron po tayong angkla ng ating kaligtasan. Nauna ang ating Panginoong Hesukristo sa langit upang tayo dito sa lupa, hindi po tayong matinag sa lahat ng mga pakikipaglabang espiritual at pisikal sa daigdig na to. Si Hesukristo rin ang nagpatatag sa pananampalataya ng kanyang mga disipulo, ng kanyang sinabing, huwag kayong mabalisa, kundi manalig kayo sa akin, sapagkat kung aalis ako, ipaghahanda ko kayo ng lugar. Bawat Kristiyano, bagamat po tayo ay manlalakbay lamang sa daigdig na to, ay may tiyak tayong lugar sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan niyang umalis sapagkat ipaghahanda niya tayo ng lugar. At isang araw, yung lugar na ipinaghanda ng ating Panginoon sa atin ay kanyang ibababa sa atin, ang bagong Jerusalem sa bagong langit at bagong lupa. Gayunpaman, marami ng mga Kristiyano na namatay na nauna sa atin at naroon na kasama ng ating Panginoon. Pero hindi magtatagal sa pagbalik ni Kristo sa bagong langit at bagong lupa, ibababa niya yan galing sa langit. Ang siyudad na ginawa ni Kristo ay ibababa niya sa bagong langit at bagong lupa. Maalala nyo, binasa natin yan sa Pahayag 21, 2 at 10.
Ang implikasyon na si Jesucristo ay umakyat sa langit at siya ay babalik ay nagtuturo sa atin ng pag-asa. Ang pag-asa po ng ating pananampalataya ay hindi temporal na tagumpay sa daigdig na to, kung hindi walang hangganang tagumpay na ang Diyos ay magbabalik at kanyang isasaayos ang lahat at ibabalik ang lahat sa dati. Maghahari si Kristo sa lupang ito at ang lahat ng Kristiyano ay maghaharing kasama niya. Pagka binasa natin yung Beatitudes, yan yung pinapangaral sa atin kapag Miyerkules. So chapter 5 ng Matthew, makikita mo yung salitang, "For they shall inherit the earth, they shall see God." Sila'y mapupuno ng katuwiran at marami pang iba. Yan po ang pag-asa ng Kristiyano at ng pag-asa ng pananampalataya. Now, sinabi sa Titus 2:13, "Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ." Nakakayag po ang pagkakaligtas natin sa mga tao, sapagkat nakikita ng mga tao sa buhay natin kung paanong tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos. Paano po tayo tinuturuan ng biyaya ng Diyos? Na pagtalikod sa lahat ng kasamaan at hindi pagkabanal, ay natututo po tayong lumakad ng may pagkatakot at banal sa harapan ng Diyos. At hindi natatapos yun doon, sapagkat tayo po ay naghihintay sa isang mapalad na pag-asa na magpapakita ang dakilang Diyos at ating tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tayo ay kanyang maihanda na kanyang sariling bayan na masikap sa paggawa ng mabuti. 2 Peter chapter 3 verse 6 verse 10, sinasabi na ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw sa gabi. While sa huling panahon, maraming magsasabi na si Jesucristo ay hindi na darating. Second Peter chapter 3 verse 3 and 4, "Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, Where is the promise of his coming? For since the Father fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation." Kita mo? Sinasabi nila, o kailan ba darating yung Kristo nyo na yan? Tagal-tagal na yan. Tagal-tagal na kami naghihintay. Hindi nila sinasabi yon sapagkat sila ay tunay na naghihintay, kundi sila po ay nagsasalita ng masama laban sa Panginoon. Kanilang nililibak ang Diyos. Kanilang tinutuya ang Panginoon. O nasa na yan? Tagal-tagal naman yan. 21 years na kami dito sa church na to naghihintay. Wala pang dumarating. And the reason why ang tao ay magsasalita ng ganyan sa Panginoon sapagkat ang tao ay lumalakad ayon sa kanyang sariling masamang pagnanasa. Kung walang Diyos na babalik, kung walang Diyos na darating, at hahatol sa lahat ng gawa ng tao, kumain tayo at uminom at bukas mamamatay na tayo. We don't care kung darating si Kristo. Gagawin namin ang gusto namin kahit ayaw ng Diyos ng ginagawa namin anyway. Nasaan na ba yan? Nasaan na ba yung Diyos na yan na darating? And sabi ni Apostle Peter, verse 5, "They are willingly ignorant of that." Sinasadya nilang maging ignorante. Kita mo, willingly ignorant. Pumunta tayo sa mga tao na hindi nakakaalam ng Biblia, alam nila ang basic na pananampalataya patungkol sa Diyos at sa tama at sa mali. Pero mas gusto nilang sabihin na hindi nila alam. They are willingly ignorant sa salita ng Diyos. Kaya verse 10, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise,
And the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burned up. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, inihanda niya ang kanyang mga disipulo sa kanyang pag-aalis. Sa kanyang pag-alis, una, tinuruan niya sila ng parabola. Sa Luke 19 verse 11 to 13, sinabi niya na ang kaharian ng Diyos kagaya ng isang mahal na tao na tatanggap siya ng kaharian, kaya tinawag niya ang kanyang mga lingkod at binigyan sila ng talento ayon sa kanilang mga kakayanan, at pagkatapos siya umalis, at sinabi niya, occupy till I come. Hintayin niyo ako, magtrabaho kayo hanggang sa bumalik ako. Sa isang banda, sinabi niyang maliwanag, John 6:62, na nagsimulang magduda ang mga disipulo kay Kristo sapagkat sila ay na-disappoint sa ating Panginoon na hindi na nila nakukuha sa Panginoon yung gusto nilang material sa Panginoon. At unti-unti nang natitisod ang mga alagad sa kanyang pangangaral, sabi ng Panginoon sa kanila, natitisod ba kayo sa akin? Ano kung makita ninyo kung umakyat kung saan ako galing? He clearly says sa talatang yan na darating ang araw, babalik siya sa langit. Sinabi niya sa mga Hudyo, aalis ako at kung saan ako pupunta, hindi kayo makakaparoon. Kayo ay mga tagalupa at ako'y tagalangit. Kung hindi kayo mananampalataya na ako ay si ako nga, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. So maliwanag na sinasabi ng Panginoon na siya ay aakyat sa langit. Of course, binasa na natin yan sa John 16 verse 7, na kung hindi siya aalis, ang mga aliw ay hindi darating. Pagka binasa natin sa Matthew 24 kung paano niya dinescribe yung pagbabalik ng anak ng tao, that's why we do not teach in this church yung hidden na rapture. That is unbiblical doctrine. Why? Sapagkat si Jesus Christ mismo, dinescribe niya paano siya babalik. Sa Matthew 24 verse 29, Matthew 24 verse 29 hanggang 30, makikita natin, immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken, and then shall appear the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory, and he shall send his angels with great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds and from one end of heaven to the other. Dinescribe ni Kristo ang kanyang pagbabalik bilang isang event na masasaksihan ng buong daigdig. And all the tribes of the earth will see him. At tutunog ang mga trompeta at ang mga angels ang mag-a-usher ng kanyang pagbabalik at igagather niya ang lahat ng kanyang hinirang sa isang lugar sa Panginoon. And that's not a hidden rapture. That is visible. Makikita siya ng mga tao kahit ng mga unsaved. And paano yan mangyayari kung si Kristo kasama nila? Of course, paano babalik yung hindi umalis? So in that passages, inihahanda na ng Panginoon yung kanyang mga alagad na sila ay iiwanan niya isang araw sapagkat meron pang plano ang Panginoon sa daigdig na to. At salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay kasama sa plano niya. Imagine without the Great Commission, kung immediately pagkatapos sa Jesucristo, pagkatapos siyang muling nabuhay mula sa mga patay, itinayo niya ang kaharian, hindi natin alam. Alam natin sa plano ng Diyos, there is no what ifs. Lahat ng plano ng Diyos is perfect. Kaya lang minsan tayo mga tao, hindi natin maintindihan because madalas yung gusto natin kumukontra sa gusto ng Diyos. But
But there is no ifs, what ifs sa gawain ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Kaya lang ang mga apostoles, limitado sa pag-unawa nila sa plano ng Diyos. Akala nila, nung si Kristo muling nabuhay mula sa mga patay, itatayo na ni Kristo ang kaharian. Nandiyan na nakita natin sa Acts chapter 1. Verse 6, when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? O namatay ka na, pinako ka sa krus, umuli kang na buhay, itatayo mo na ba ang kaharian? Of course, naiintindihan natin dito na hindi pa nila lubusang naiintindihan ng Great Commission. Ano bang ibig sabihin na gagawin naming alagad mong lahat ng bansa? Is this because magtatayo ka ng isang kaharian dito sa Jerusalem at pagkatapos kaming 12, ipapangaral namin ang iyong pisikal na paghahari, material na paghahari? Sinabi ni Apostle Paul sa Romans 14:17 na ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at inumin. Ang paghahari ng Diyos ay hindi material na bagay. There will come a time para sa ganyang mga bagay, but for the moment, ang paghahari ng Diyos ay nasa puso ng tao. Kaya nga sinabi niya, hindi para sa inyo na malaman ng mga panahon. Ang kailangan ninyo, kapangyarihan. Sapagkat yung kaharian na itatayo ng Diyos ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang power na nagpupush ng Matthew 28 verse 19 to 20 ay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sapagkat kung walang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mananampalataya, yung mga mangangaral mismo at mga tagapagturo ng salita ng Diyos, hindi nila mau-overcome yung mga para sarili nilang kasalanan. Sila mismo, hindi sila magmamahal kay Kristo without the Holy Spirit. Mawawalan tayo ng drive to preach the gospel, na mamuhay ng banal na pamumuhay. Mamumuhay tayo kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Kung walang Banal na Espiritu ang nananahan sa atin, tapos tsaka mo idagdag, nasasabihin sa ating, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Mahirap yun. Hindi natin basta kailangan ng Banal na Espiritu para i-convict ang ibang tao. Una sa lahat, kailangan ng Banal na Espiritu para tayo mismo na nagdadala ng Ebanghelyo ni Kristo ay mamuhay sa Ebanghelyo. Sinabi ni Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Paano kung dahil sa kakapusan natin ng mabuting pakikisama sa Banal na Espiritu ay ikahihiya natin ang Ebanghelyo ni Kristo? At magpapapigil tayo sa spiritual na paikipaglabang ito. Kaya nga, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, Colossians 1:13, ito ang kaligtasan na ginagawa ng Diyos, delivering us from the power of darkness and hath translated us unto the kingdom of His dear Son. Hindi po natin kino-convert ang tao sa pamamagitan lamang na pinapakabisado natin sa kanila ang ating mga doktrina. Kailangan ang Diyos ay gumawa na yung taong yan ay ilipat niya mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Kailangan putulin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ang relasyon ng tao kay Satanas. Kailangan alisin mismo ng Diyos yung kapangyarihan ni Satanas sa tao. Dahil sa kaharian ng Diyos, hindi pwedeng ang kasalanan na naghahari sa atin. Sa kaharian ng Diyos, hindi pwedeng ang kapangyarihan ng sanlibutan na naghahari sa atin. Bakit? Sapagkat sa kaharian ng Diyos, ang naghahari sa atin ay ang biyaya ng Diyos. 6:14 ng Romans nakasulat. Dahil kapag ka ang tao ay nasa ilalim ng kautusan,
o nasa ilalim ng kasalanan, maging mabuting tao lang yan pag may kautusan. 6:14, sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Kaya nga hindi kailangan ng tao ng kautusan para maglingkod sa Diyos. Why? Sapagkat pinalaya na siya ng Panginoon sa kaharian ni Satanas. Dahil kapag ang tao gusto mo siyang maging mabuti, pero ang impluwensya sa kanya ng dyablo ay talagang kapit na kapit at may kapangyarihan si Satanas sa buhay niya, paano mo siya mapapabuti? Utusan mo, higpitan mo, ikulong mo. Nababago siya sa panlabas pero hindi nababago sa panloob. Tanda mo kung nasaan ang kasalanan, nandoon ang kautusan. Bakit? Kasi alisin mo ang kautusan sa gitna ng mga taong makasalanan, ano mangyayari? Magkakagatan ng mga tao. Maggagawaan ng kasamaan ang mga tao. Walang kautusan sa isang sanlibutang makasalanan. Ang mga tao, mamaltratuhin nila ang isa't isa. Gagawa nila ng masama ang isa't isa. Sapagkat ang lahat ng tao, maliban sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, lahat ng tao makasarili. Kaya nga, ginagawa ng Diyos, nililipat tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman tungo saan? Sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Nakikita mo yan. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, hindi pa tayo nagbasa ng text kanina, so babasahin natin yung text na bibigyan natin ng focus sa umagang ito. Sa verse 10 and 11. Verse 10 and verse 11. While they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye up gazing up into heaven? The same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Masyadong tipid yung description dito ni Luke, na nakatingin lang sila sa langit. Na habang umaakyat ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, nakatingin sila sa langit. Now, to compare, to supply the details, pumunta tayo sa Luke 24, verse 51 and 52. Luke 24, 51 up to verse 52. And it came to pass, while he blessed them, habang pinagpapalan niya sila, he was parted from them and carried up into heaven. And they worship him. Yung palang tingin ng mga apostoles, habang pinapanood nila ang Panginoong Jesucristo na umaakyat sa langit, yun pala, ayon dito sa Ebanghelyo ni Lucas, sila ay nagpapakita ng pagsamba. Na habang binibigyan sila, pinagpapala sila ng Panginoon habang umaakyat sa langit. Pinagpapala niya ang mga alagad. Hindi naka-detail sa Bible paano ang ginawa ni Kristo doon o anong pagpapalang ibinigay sa kanila doon. Maliban sa isang teksto sa Ephesians na inappropriate yung prophecy sa Psalms na sinabing, when he ascended up on high, he gave gifts unto men. Umakyat siya sa langit, nagbigay siya ng mga kaloob. It is an act of worship. Habang nakatingin sila sa Panginoon, sumasamba sila. Habang umakyat sila ang Panginoon sa langit. So hindi pala sila basta nakatitig doon. Comparing the two verse, hindi sila basta nanonood na umakyat si Kristo sa langit. Sumasamba sila sa Diyos. At si Kristo pinagpapala sila. It is a solemn sight.
Ilang beses ka makakita ng taong umaakit sa langit at pinapanood mo habang umaakit? How much more kung halimbawa alam mo sa iyong puso na yung nakikita mong umaakit sa langit ay mismo ang anak ng Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong tagapagligtas. Isipin mo sila sumamba sa Diyos. Now, it's about worship. Ang pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit ay nagtuturo sa atin ng pagsamba. And they have two things this morning. At yung application nito ay mamayang gabi ko ipapangaral, kagaya ng ginawa natin. Pinaglingkod sa atin noong nakaraang linggo. And the first is, ang pagsamba ay expectation. Ang sumasamba sa Diyos ay may inaasahan habang ang kanyang mata ay nakatingin sa kaluwalhatian ni Kristo. Akala natin pag sumasamba tayo, it is one way. It is two way, ang pagsamba. Habang sumasamba tayo sa Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos. Totoo. Habang umakyat si Kristo, He gave them blessings. Anong ginawa ng mga tao? Sumamba sila sa Diyos. Kapag tayo sumasamba sa Diyos, hindi tayo basta naglilingkod at nagpupuri sa Diyos. Ang pagpupuri sa Diyos ay response ng pusong pinagpala ng Diyos. Dahil mahirap talagang sumamba sa Diyos ng buong puso. Totoo. Sasamba ka tayo sa Diyos na may pagpapakumbabang puso. It's so difficult na magpakumbaba sa harapan ng Diyos maliban na tinanggap natin ang biyaya ng pagpapakumbaba. Ang pagsamba sa Diyos ay pagbibigay ng pagmamahal sa Diyos at mahirap yung gawin maliban na naunawaan natin at tinanggap talaga natin at naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ang sumasamba sa Diyos ay umaasa sa Diyos. Na habang sumasamba siya, nakikita niya sa kanyang pag-iisip ang kaluwalhatian ni Kristo and thereby siya ay nabibless at tumatanggap siya ng biyaya sa kanyang mga tao. Nagbibigay siya ng biyaya sa kanyang mga tao. Tignan natin, Psalms 123 verse 1 and 2. Psalms 123 verse 1 and 2. Unto thee I lift up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens. Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress, so our eyes wait upon the Lord our God, until He have mercy upon us. Ang kaluwalhatian ni Kristo ay hindi basta parang tumitingin ka sa spiritual na museo. Hindi tayo nagbabasa ng Bible para ma-amaze lamang at matuto tayo ng doktrina. When we look unto Jesus, meron tayong inaasahan na makuha sa Kanya. Na higit sa mga bagay na kailangan natin sa daigdig na to. Dahil sa totoo lang, kahit walang Diyos, kaya natin kumita ng pera. Totoo. Pinagkaiba lang ng taong sumasamba sa Diyos, humihingi tayo sa Diyos ng mga bagay na higit sa pera. Hinihingi natin sa Diyos yung tulong, biyaya, awa, katalinuhan, lakas, na kahit anong sama ng daigdig na to, hindi tayo magmumukhang makasanlibutan. Diba? And that's worship. When you look sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, nakalagay doon na ang karampatang pagsamba ay matuto tayo na ang ating katawan ay maging haing buhay sa harapan ng Diyos. And then verse 2 nakasulat, and be not conformed to this world. So you see, kapag ikaw ay umaasa ng pagpapala sa Diyos, what blessings do you expect? We don't go to God for material things. Why? Kasi kaya mong gawin yan. Kaya natin yan. Hindi na tayo mga bata na ang panalangin natin araw-araw, paano ka kakain at iinom.
Especially we're heads of the families. Ang kailangan natin ipanalangin sa Diyos, ang banal na Espiritu na magbigay sa atin ng love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance. At pag nakakita mo yan at nasa tao yan, sa tingin mo, sinong tao ang hindi makakatagpo ng passion sa kanyang ginagawa? Sino mga taong hindi makakatagpo ng kapayapaan sa kanyang ginagawa? Sinong taong hindi makakatagpo ng kapayapaan at pagtitiis sa kanyang pagsisikap? Minsan ang biyaya ng Diyos nasa harapan na ng tao, pero dahil ang tao hindi marunong magpasalamat, hindi pa siya pinagpapala ng Diyos. Kaya, ang pagsamba sa Diyos, umaasa tayo ng blessing galing sa Diyos. And this morning, what do you expect mula sa Panginoon? Kung nakikita nyo sa inyong isip at sa inyong puso ang kaluwalhatian ni Kristo, then what? Ano? Sabi ng chapter 11, verse 6 ng Hebrews, without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang pananampalatayang na kapag nagbibigay lugod sa Diyos, especially kapag tayo lumalapit sa Kanya, tinitignan natin ang Diyos na bukal ng pagpapala, na pinanggagalingan ng lahat ng kailangan natin, na higit sa material na bagay. Alam mo, ang daigdig na to ay punong-puno ng tukso. But we ask God na ibigay ang pagkain natin at inumin at hindi tayo nagpe-pray na magtagumpay tayo sa lahat ng tukso natin. Alam natin pare-parehas na pag napagtagumpayan natin ang mga kasalanang pinaglalabanan natin ngayon, so much will happen. Nakita mo yung sinabi sa Deuteronomy? Alalahanin mo ang Diyos that giveth thee power to get wealth. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng kayamanan. Ang gusto ng Diyos, magka-power ka. Pero what's the use of power? Even ourselves, hindi tayo lumakad sa kalooban ng Diyos sa Espiritu ni Kristo. That's why sinabi ng Panginoon sa Luke, kung tayo ng mga masasamang ama, nagbibigay tayo ng mabuting bagay sa ating mga anak, kahit anong salbahin ng tatay, magiging mabuti yan sa anak. Ang ama pa kaya natin sa langit, hindi ba siya magbibigay ng banal na Espiritu sa lahat ng humihingi sa Kanya? Alam niyo ba yung talata? O hanapin natin. Verse 13, Luke 11:13. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Ano ang pinakil ng kabutihan ng Diyos? What make us different? Na alam natin ang Panginoon, nagpapaulan siya sa mabuti at masama. Hindi ba? Kahit masamang tao, hinahayaan ng Diyos mabuhay at nagkakaroon sa kanyang pagsisikap, nagkakaroon din siya ng mga kayamanan sa lupang ito. Pero anong pinagkaiba natin sa unsaved? Hindi gumagawa ang banal na Espiritu sa mga hindi anak ng Diyos. Yan ang ibang word ang hinahanap ko. Yan ang kapuspusan ng kabutihan ng Diyos. Yung pinakain ka ng Diyos, hindi pa yan ang pinaka-espesyal na kabutihan ng Diyos. Dahil kahit walang Diyos, pinakakain ng Diyos.
Kahit hayop, pinakakain ng Diyos. Kahit ibon, pinakakain ng Diyos. Pero ano ang kasukdulan ng kabutihan ng Ama sa Langit na gusto niyang ibigay sa mga anak niya? Banal na Espiritu. And some Christians, they don't want to be led by the Holy Spirit. Kaya yung sabihin ng Panginoon na yung ibon nga pinapakain, ikaw wala kang pananampalataya. Alam mo, that is, kung iisipin mo sa talatang ito, wala kang pinagkaiba sa unsaved. Kasi yung banal na Espiritu nga, ibibigay niya sa iyo eh. At magmamanifest yan that you will love what you're doing. Sa lahat ng gagawin mo, magre-reflect ang pag-ibig mo sa Diyos at pag-ibig mo sa kapwa. And you will work with happiness. And He shall bless His people with peace. Isipin mo, hindi lahat ng gulo sa daigdig na ito papatulan natin because we have long suffering. Isipin mo, kahit may conflict sa workplace, we mind our own business. Hindi tayo basta-basta nakikisali sa mga chismis na nagdudulot ng gulo. Why? Because we mind our own business. Ayaw natin yung kapayapaan na galing sa Diyos mawala sa atin. Isipin mo, at malalaman natin ang lahat ng pagsisikap natin hindi basta para sa sarili natin. Ito ay para tuparin natin ang kalooban ng Diyos, para sa pamilya natin, para sa iglesia natin, at sa mga taong kailangan nating abutin. And how can you do that? Sa daigdig na to na tao parang daga, na nag-uunahan sa kakaunting resources. Hindi alam ng lahat ng tao, but when you study economics, when you study business, ang pera wala ng value. Kaya ang sabi ng Bible, huwag kayong magtiwala sa uncertain riches. Totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pero alam mo, ang Kristiyano makakasurvive. Why? Not because we have talents. O hindi dahil sa may banal na Espiritu tayo. Kailangan natin ang banal na Espiritu sa ministry, kailangan nyo rin ang banal na Espiritu sa mga trabaho nyo. Kailangan natin ang banal na Espiritu sa discipleship, kailangan nyo rin ang banal na Espiritu sa mga pamilya nyo. Kailangan natin ang banal na Espiritu sa ating pagiging mabuting magkapatid sa iglesia. Kailangan din natin ang banal na Espiritu to build strong relationships. Kahit ang pag-aasawa, kailangan pangunahan ka ng banal na Espiritu. Kahit ang pag-aaral, at sabi ng banal na kasulatan, kung ang mga tao sa daigdig na tumabuti, hindi tumatanggi. Kahit ang mga taong ito sa daigdig na to hindi mabuti, hindi nagkakait ng mabuti sa kanilang mga anak. Ang Diyos natin sa langit, hindi niya ba ipagkakait niya ba ang banal na Espiritu? Kaso ito ang twist doon. Yung mabuti para sa Diyos, ayaw natin. Ang ibinibigay sa atin ng Diyos is the best we can give us. The Holy Spirit. Pero ayaw ng tao, aanhin ko yung Holy Spirit. Gusto ko material na bagay, gusto ko cellphone, gusto ko... Diba? Na hindi naisip ng tao, if you have God, you have all. You can make plans ahead, lagpas-lagpas, sapagkat ipinakita na ng Diyos sa kanyang salita, if you will trust in the Lord with all your heart. And you will not lean unto your own understanding. And that's the problem. Mahirap tanggapin ang patnubay ng banal na Espiritu ng Diyos sa atin. Because we trust in our own understanding. Kaya lang, that's the pinnacle of the goodness of God. Hindi ba
Yan ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Hindi ka basta binigyan ng material na bagay. Kung hindi aakuin ang lahat ng responsibilidad sa iyo. Ang banal na Espiritu na nananahan sa atin ay parang inaako ng Diyos ang lahat sa buhay natin. At siyang bahala sa atin. But we have to trust Him. That's the reason umakyat si Kristo sa langit. So that in worship, hindi lang natin siya nakikita doctrinally, theologically, but in our mind, we are expecting something from the Lord. Right now, ang kailangan ko mabuo ang aking puso. Kailangan ko maging matatag ang aking pagdidesisyon. Hindi ko problema ang pera ngayon. Do alam niyong kailangan ko ng pera dahil marami akong gagawin at marami akong planuhin. But at this moment, ang kailangan ko malinaw na paningin sa plano ng Diyos. Because when I see where God is leading me, I know God will provide. Hindi ko kailangang magplano sa sarili ko and then tatawagin ko ang Diyos to help me. No. Kapag ka ipinapangaral ang salita ng Diyos, God is imparting to us spiritual gifts. Every time na ipinapangaral ang salita ng Diyos, pinapalakas ng Diyos ang pananampalataya natin. Upang pagkatapos nito, haharapin natin ang buhay kasama ng Diyos. And we don't go to church and then pupunta tayo Lunes, we are on our own. That's not worship. Walang pinagkaiba yan na umatin ka sa PTA meeting. Walang pinagkaiba yan na pumunta ka, nakipag-inuman, ganun. It's a social gathering. Iba ang pagsamba sa Diyos. You go there, you go here, because alam mo, meron kang kailangang maayos sa'yo na Diyos lang ang makakapag-ayos. Diba? That's why we give undivided attention sa pagsamba. Because we expect something from the Lord. Diba? Dahil alam natin kahit makipag-wrestling tayo sa sarili natin, hindi natin mapapasunod ang laman natin. Isa sa inaaral sa business, negotiation. Madali lang yan. Kung may lakas ka ng loob na kausapin ng tao, you can negotiate. Pero how can you negotiate sa sarili mo? That's why we need God. We need God. And that is not theoretical na bagay. Because kung ang lahat ng bagay sa buhay natin ay pagsamba sa Diyos, therefore, sa lahat ng bagay, kailangan natin that we receive something from the Lord. Dapat tayo magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay at kailangan ng Diyos magbigay sa atin ng hint sa lahat ng bagay. That's why sinabi, pag dumating ang banal na Espiritu, ipapaalala niyo sa inyo ang lahat ng bagay na tinuro ko sa inyo, sabi ng Panginoong Jesucristo. And that's worship. Hindi nyo ba napapansin na kapag alam natin sa sarili natin, nagkamali tayo at napalayo tayo sa Diyos, at pagkatapos hindi tayo nakasamba ng matagal, at pagkatapos bumalik tayo sa gawain at pagsumamba tayo, napaka-meaningful ng pagsamba natin. Alam mo bakit? Because at that moment, sumamba ka, may ine-expect ka. Pero minsan, nakasanayan na natin sobra ang pagsamba. It's Sunday, we go there, we listen to the preaching of God's Word, na wala ka nang inaasahan na idadagdag pa sa'yo. At hindi nagiging meaningful ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan matutunan natin na kahit pa sa palagay natin anong perfect natin sa daigdig na to,
Hindi tayo on par doon sa standard ng Panginoon. We need grace. We need grace to achieve things para sa kaluwalhatian ng Diyos. Need grace. Kaya nga, napakasarap ng pagsisisi. Why? Because alam mo yung burden, alam mo yung kabigatan na nagkasala ka, and then you're expecting that you go, when you listen to God's word, yung burden mo mawawala. Diba? For sometimes, sa tingin natin sa sarili natin, wala tayong pagkakamali, at pagkatapos, we're just good. At pupunta tayo sa pananambahan. Sometimes we don't expect correction from the Lord. We don't expect rebuke. We are disappointed madalas sa pangangaral sapagkat naririnig natin yung mga bagay na ayaw natin marinig. You always expect that God is holy at tayo hindi. Ang ating kabanalan ay depende lamang sa pananatili ni Kristo sa atin at sa pananatili natin sa Kanya. Diba? And now, the second is, nang sila'y sumasamba sa Diyos, nakatingin sila at nawala na si Jesucristo sa kanilang harap, what they did was, nakatitig lang sila doon. Nakatingin lang. Siguro meron silang hangover sa pagsamba. Wala na si Kristo sa alapaap, pero nakatingin pa rin sila. Nakatingin sa langit. At sinabi ng dalawang anghel na nagpakita sa kanila, o kayo mga taga-Galilea, ba't kayo nakatingin sa langit? Eh si Kristo, kung paano siya siyang nakitang umakyat, ganun siya babalik. Ang pagsamba ay mabuting bagay. Pero hindi tayo sumasamba sa Diyos para pagkatapos ngumangalang tayo at wala tayong gagawin. Yung pagsamba na nakita natin kay si Kristo, naunawaan natin si Kristo, kumilos si Kristo sa puso natin, nagkaroon tayo ng resolve, determination, ginagawa ng Diyos yun upang may gawin tayo para sa Kanya. Ano sinabi ng Panginoon sa Acts 1:8? You shall receive power. Magsipagbalik kayo sa Jerusalem sapagkat kayo ay magiging mga saksi ko. Sometimes we are theologically amazed. Manghang-mangha tayo sa salita ng Diyos to the point wala na tayong ginagawa. Perhaps hindi tayo nakatingin sa langit, pero naubos ang oras natin katitingin sa mga Bible natin. And we are not serving the Lord. Nauubos ang oras ng mga Kristiyano discussing and debating about sa kalooban ng Diyos, pero yung kalooban ng Diyos na alam na nila, hindi nila gagawin. They will not involve sa buhay ng iglesia. They will not pray with the church. They will not evangelize with the church. And they sinasabi nila, hinihintay namin si Kristo bumalik. That's not Great Commission. When we understand Christ, na siya ay may otoridad sa buhay natin, what's next? We go out and make disciples. Chapter 28 verse 18 ng Matthew, alam niyo yan. Sinabi niya, all power is given unto me in Jesus Christ, in heaven and in earth. Ang sabi ng Kristiyano, si Kristo lang ang pag-asa. Aking ilaw, lakas at awit. And we worship, we sing, we pray, and that's all. Hindi na natin tinutuloy sa verse 19, go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So what's the point na nakatingin ka sa langit? Hindi yan ang gustong gawin ng Diyos. Hindi yan ang gusto ng Diyos na gawin natin hanggang sa mamatay tayo na nakanganga sa langit na naghihintay tayo ng pagpapala. Blessed na tayo ng Diyos, nakikinig tayo ng Kanyang salita. We have to act according to His Word.
We have to repent of our sins. We have to change our ways. We have to do God's righteousness. We have to seek His righteousness, seek His kingdom, and all these things shall be added unto you. Sabi ng banal na kasulatan. Yan ang sinasabi ng anghel sa kanila. O kayo, bakit nakatingin kayo sa langit? Babalik si Kristo. At may pinagagawa sa inyo ang Panginoon. That's why, ang buhay ng iglesia, nagsasama-sama tayo, nag-assemble tayo sa pagsamba. We have prayer meetings. And the rest, para saan yun? We do ministries. Tinutulungan natin yung mga nangangailangan. Dinadamayan natin yung mga kapatid natin na dapat damayan. Tinutulungan natin ang mga kapatid natin na mag-build ng mga pamilya. Dinidisciple natin ang mga kapatiran natin because sabi ni Kristo, make disciples. Ini-impluwensyahan natin ang kapatiran natin na maglingkod sa Diyos. Why? Because sabi ng Panginoon, make disciples. At makikita mo na ang lingkod ng Diyos na naghihintay, tunay na naghihintay kay Kristo, gumaganap para kay Kristo. Marami sabi, hinihintay namin ang pagbabalik kay Kristo, but they don't serve Jesus Christ. Hindi yan ang disenyo ng paghihintay sa Panginoon. So, sinabi sa kanila ng anghel, magsipagbalikan kayo sa Jerusalem. Punta kayo sa Jerusalem. Hintayin ninyo doon na as a church, you will be empowered so that you may go. You will send out missionaries. At nakikita natin ang buong book of Acts. Unti-unting binibuild ng Diyos ang iglesia, ang structure ng church. From 12 apostles, later on, nagkaroon sila ng deacons. Hintayin ninyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Meron tayong gagampanan sa Panginoon, kagaya nila. Pero alam mo, wala na tayong banal na Espiritu na hinihintay. Bakit? Ang banal na Espiritu nasa atin na. Nasa puso na natin. Doon sa mga tunay na Kristiyano. At ayon din sa maipinangaral na sa atin sa salita ng Diyos, ang banal na Espiritu, Diyos. Kung naiintindihan natin, isipin mo, ang Diyos nakatira sa'yo, sa atin, and we are idle. Gagawin ba ng Diyos yun? And we are continue doing sins, and we do not repent, and we do not serve the Lord. That's why pinapaunawa sa atin ngayon na habang naghihintay tayo kay Kristo, that's not the reason to be idle. Prayer is good, pero kailangan iakma mo yung prayer mo. Bilisan ang desisyon. Bakit? Ang panahon maigsi lang. Pwede ka naman maglingkod sa Diyos habang nagdadasal. Pwede mo naman gawin ang kalooban ng Diyos habang hinihintay mo ang katuparan ng iyong panalangin. Kagaya ng binanggit sa ating kanina at ibinahagi ko sa inyo kanina, that I learned the prayer, Lord, habang ginagawa ko ang kalooban mo, tulungan mo kung mag-adjust sa kalooban mo sa mga bagay na hindi ko naiintindihan ngayon. Dahil sa totoo lang, sa pananampalataya, alam natin kung anong gagawin natin
Kaya lang madalas hindi natin alam kung papaano. But still, we must be decided to follow Jesus. Yung isang hakbang mo ngayon, magbibigay yan ng opportunity sa iba na makahakbang din. Hindi naman kailangan sobrang layo ng naabot natin para maging halimbawa tayo sa iglesia. Yung nasa unahan ka, one step ahead, that's enough. At in the process, alam natin magkakamali tayo. Because tao tayo. Pero kung nandun ang puso natin na magpaturo sa Panginoon, Lord, correct me. Search me. Itama mo ko paano ko magmamature kung magpapatuloy ako palagi sa mali. Kung uulit-ulitin ko ang mali. So I expect from the Word of God correction. Instruction. Rebuke kung kinakailangan. Why? Because pina-fine-tune ng Diyos ang ating mga landas. So that we might not miss the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Alam natin ang dulo. Pero how do we get there? Isa lang ang sagot doon. Jesus Christ. Madali lang pala. Jesus Christ pala ang daan eh. That's true. Alam mo ba ang ibig sabihin ng lumakad kay Kristo? As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, walk in Him. Walk ye in Him. Yan ang daan tungo sa Ama. We're Christians. Okay, you're Christians. I do not doubt that. You're Christians. Pero nasaan ang banal na Espiritu? Because yung sinimulan ng Diyos na mabuti, tatapusin niya hanggang katapusan. And you know what is the pinnacle of God's goodness. Wala nang ibang mabuti maliban sa Diyos. Tama? Kaya nga, na ibinigay niya ang kanyang sarili at nanahan siya sa puso natin, yan ang kabutihan ng Diyos. Si Kristo sa inyo, ang pag-asa niyo sa kaluwalhatian. Whom we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom. Na nakikiusap tayo sa Panginoon, tulungan tayo ng Diyos. Yan ang pangangaral ngayong umaga. At pagpalain tayo ng Panginoon. Hopefully, mamayang hapon, we'll talk about Colossians 3. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.